Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, eto na, inaantay ng lahat sa wakas confirm, korte tumistigo na, nako, invalid ang impeachment ni VP Sara. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, eto Senator Bato may sagot doon po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. doon po sa kanyang endorsement na walang bahid ng dugo, no? Sinagot po ni Senator Bato. Ito, basahin ko po sa inyo. Ay, ito. Ito po. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. Ito po kanyang sabi mga kababayan. Tingnan nyo. Tingnan nyo po ang record ng ating mga kandidato sa alyansa para sa bagong Pilipinas, yung tinutukoy niya, no? Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Aba. Sinagot po ito ni President. Sinagot po ito ni Senator Bato de la Rosa. Sabi naman po ni Senator Bato de la Rosa, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinahihiya. Talaga, kasi lantaran naman talaga, di ba? At least hindi kinakahiya. Kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masasamang tao, yun naman pala masasamang tao naman pala ang aking mga kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yan. Palakpakan po natin. Yung sinasabi po ni Senator Bato, almost the same with with the principle of former President Duterte, di ba? Kaya nga bakit kailangan, lalo na kung ikaw ay authority, di ba? Kailangan talaga magkaroon ng mabahid ng masasamang dugo ng masasamang tao yan. Di ba? Lalo na kung ikaw ay authority. Kasi hindi pwedeng ikaw, no, ang kukontrolin ng mga not law-abiding citizen na sinasabi ni Senator Bato, di ba? Which is, yun ang parang nakikita natin, no? President Bongbong Marcos Jr. is parang we're not saying that this is true. It's up to you if you believe it or not. Pero yun po ang nakikita natin, no? He is being controlled, no? President Bongbong Marcos Jr. is being controlled of this so-called yung sinasabi ni Senator Bato, di ba? Kasi ganun ang mangyayari kapag hindi ka pumalag dito sa mga sinasabi mong mga masasamang elemento sa tukhang-tukhang, no? Ano, gusto mo ikaw ang kontrolin ng mga tinutukhang mo? Hindi, syempre ikaw ang dapat mag-control sa kanila because you are the authority. So yan mga kabayan, what I'm trying to point out is you must be firm, no? Kailangan maging matigas, maging matapang, ba? Hindi pwedeng malambot ka sa gobyerno kasi ikaw ang kakainin ng malalaking buwaya at pating dyan, Well, anyway, pag-usapan po natin itong sinasabing wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Okay, so malinis ang ibig sabihin dito ni President Bongbong Marcos Jr. Eto, bago po mawala dito sa mundo, no, si late copper si Lapid, no? Ito po ang kanyang huling vlog yata ito, no? One of his, no? One of his last vlog. Ito, pakinggan po natin. Bongbong Marcos, naliligid na
ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga. Grabe Nakapaligid naman. na po. Nakaposisyon na sila, mga kaibigan. Naka-ready na pala. Ng mga hive killer. Yan na, nakapaligid. Grabe, naka-ready na makikita pala sila. ninyo eh. Maaaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan. Kung iisipin mo, no? Yung sinasabi ay smuggling, droga, killings, it is all happening. No? Hindi kaya manghuhula ito si ano? Ha? Hindi, joke lang. We respect this man, no? Kung saan ka man ngayon, Kapersi, sana maging masaya ka. Well, anyway, what I'm trying to point out, lahat po ng sinasabi niya dito ay nangyayari po sa panahon ngayon. No? Gurguran, smuggling, pulburon, di ba? It is all happening. Ay nako. Ay nako na lang. Mapapahay nako ka na lang eh. No? Sa mga nangyayari ngayon. Oh. Ano ang inyong masasabi dito mga kabayan? Is Copper Silapid fortune teller? Hindi naman manghula ito kasi may mga ano to, may mga intelligence ano to. Mga informant din ng mga broadcaster eh, di ba? May mga ano yun sir, mga source of information, no? Okay. Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? Ang gusto ko lang talaga i-point out dito, yung mga sinabi niya po, ay nangyayari po ngayon sa panahon natin with this administration. And the man he is talking to is the one who's running the government. Well, anyway, mga karibin natin, eto, pakinggan po natin ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang sadyang mag-iiyakan na di umano ngayon ang mga buhay kongresista matapos silang mapa-impeach si Vice President Sara Duterte ay tila mukhang mauudlot ang kanilang kasiyahan at ngiti ng mga makakaliwang ito dahil nakakalaman na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula mismo sa House of Representatives ay isa di umunong void of issue or invalid or walang epekto dahil na-violate umano kasi nito ang ating constitution at labag sa ating saligang batas. Pero bago ang lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kabayan. Please don't forget to subscribe and like the video. Maraming salamat po sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, mainit na ngayong pinag-uusapan sa mundo ng social media ang naging impeachment ni Vice President Sara Duterte na pinirmahan ng ilang mga kongresista ngunit tila mauudlot ang kanilang kasiyahan dahil isa di mo ng void of an issue, invalid or walang epekto ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil na-violate kasi nito ang Constitution at labag ito sa ating saligang batas. Ayon pa sa naging patunay na social media post ng isang veteranong newscaster at vlogger na walang iba kundi si Jay Sonsa, Vice President Duterte impeachment by HOR today is void AB in issue. It violates the Constitution and goes against the SC ruling. Habang nakikinig ako, putulin ko lang saglit mga karibin natin. No? Gusto ko lang talaga i-share to. Habang nakikinig kasi ako at nakita ko si Sandro Marcos, nakita ko po si Romualdez, nakita ko po si President Bongbong Marcos Jr., no? Naisip ko, the government is run by one family. No? Isang pamilya lang. Nakakahiya. No? Kasi, ano yan eh. Parang, pag ganyan kasi, ito ay, isipin lang natin mabuti kung isang pamilya lang ang namumuno. Yung mga leaders yung mga high-ranking official ng bansa natin, they can manipulate, no? Monopoly. The information, everything, mga kabayan, no? Hindi naman nangyari yan sa panahon ni President Bongbong, former President Duterte. Sa mga national, diba sa national, yung mga pinaupo niya, hindi niya naman mga kaano-ano.
kapartido, oo. Pero sa bagay, mga kababayan, kapartido rin nila. Pero nakakasagwa lang tingnan, no, na yung mga high-ranking officials natin ay parang mga relatives, no? So, talagang magkakaroon ng manipulation. Gaya ngayon, di ba? Diyan sa vice cam na yan, kung hindi sila kampante, no, sa isa't isa, na maglalaglagan sila, or hindi sila maglalaglagan, o hindi nila gagawin yan. Because kahit kaibigan mo yan, magkakaroon ka pa rin ng doubt, no? Something na, oops, teka lang, baka ilaglag ako nito. Pero dahil nga, relatives kayo, at may pinagsamahan pa, so ayan na ang nangyayari. Nagkakaroon ng mga manipulasyon sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Di ba? Yun lang. What is approved today is the fourth impeachment complaint which was filed only today. Bawal po iyon ayon sa saligang batas. May ruling na So yan po yung kay Sandro po yan, mga kababayan, no? Tapos pa-deny pa kayo. po ang Supreme Court hinggil sa 10th day rule upon filing. Read the 1987 provision in impeachment and Supreme Court ruling on impeachment. And matapos nga naging social media post na ito ni Jason sa So may nakita ako nag-comment about dyan sa ruling na yan, no? About the Constitution, about that 10-day ruling na yan, no? Sabi niya, kasi si former President Duterte, di ba? Gusto niyang yung palitan, no? Yung federalism, no? Palitan yung Constitution. So, may nag-comment, sabi niya, akala ko ba ayaw niyo ng 1987 yung Constitution na ginawa ni Cory Aquino? 1987 ba yun? O 1987 Constitution. Sabi niya, bakit ngayon ginagamit nyo yung 10-day ruling na yan? Isa lang ang masasabi ko sa iyo. No? Binago na ba ang Constitution para hindi sundin? Baguhin mo na yung Constitution bago ka magsalita ng ganyan. Diba? Pag-iingot mo rin eh. Malamang gagamitin yan ng mga batas na yan. No? Kasi hindi naman pinalitan. Palitan nyo ngayon para hindi na gawin yung federalism yung ngayon. Kaso nga lang, dihado kami. Pag ginawa yun, dihado kami sa pamumuno ninyo. Nako po, wag na lang. sunod naman itong pinagtibay ng isang FB page na si Optic Politic at ayon pa sa kanilang official social media post, illegal and void the unconstitutional impeachment of Vice President Sara Duterte by Optic Politics Depo February 6, 2025. The recent impeachment of Vice President Sara Duterte by the House of Representatives or HR has raised significant legal concern regarding its validity. Critics argue that the impeachment is void, ab initio, invalid from the outset due to violation of the 1987 Philippine Constitution and pertinent Supreme Court ruling. Constitutional provision of impeachment. The 1987 Constitution delineates the impeachment process in Article 11, Section 2 and 3, Section 3.5 explicitly states, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. This clause is designed to prevent multiple impeachment attempts against a single official with a year, ensuring stability and protecting official from constitutional political harassment. Supreme Court interpretation. The 10th day ruled the landmark case of Francisco Jr. versus House of Representatives, JR number 160261, November 10, 2003. The Supreme Court interpreted the constitutional provisions on impeachment proceedings. The court emphasizes that an impeachment complaint is deemed. Ito lang ang nakakapagtaka ng mga kaubayan. Itong Supreme Court interpretation, the 10-day rule, no? So, yung mga kongresista, lawmakers yan eh, di ba? When we say lawmakers, lawmakers, okay?
dapat alam nila yung mga batas bago nila, hindi ba sila nagre-research? O teka lang, baka ma-foul tayo dito, no? Maka-violate tayo ng batas dito sa paghahain natin without ura-urada, no? Ura-uradang paghahain nila at pagpapasa ng impeachment. Hindi ba nila natanong sa mga sarili nila na baka may batas na ganito? Di ba? So, ibig sabihin lang nito, they are not thinking, mga kabayan. They don't do research, no? O, gusto talaga nilang, parang yung nakikita ko, power, no? Power yung ano sa kanila, nananaig. Ay, hayaan na natin yung mga ruling na yan. Tayo naman ang nasa posisyon. Yeah? Tayo may hawak ng kapangyarihan ngayon. That's why tayo ang masusunod. Pero respeto naman. Ba? Respeto naman sa ating justice system, sa ating constitution. Kasi tingnan nyo nga, kami nga mga ordinaryong Pilipino, pinipilit nyo kaming sumunod, no? Sa mga rules and regulations, sa mga law, mga batas ng ating bansa. Tapos pala, kayong mga hinayutak na mga mambabatas, diba? Mga lawmakers, you violate the law. My goodness, mga kababayan, niloloko nyo ba kami? Para lang ba sa amin ang mga batas-batas na yan? At exempted yung mga lawmakers? Aba, kung ganyan na exempted ang mga lawmakers, baka maging lawmakers na tayong lahat pagdating ng panahon. Kasi hindi po papayag ang ordinaryong Pilipino, no? Na ganun-ganunin ninyo. Kami nga, tatawid lang sa jaywalking o mumulta ka agad. Kung hindi mamulta, makulong ka pa. Diba? Bawal ang magnakaw. Yung matandang sabihin na natin nagnakaw. Nagnakaw naman talaga. Diba? Nagnakaw ng mangga ba yun? Oo. Dahil nagugutom siya. Kulong. Because of the law. Now, this is the law that you violates. Diba? Grabe kayo. Para lang pala sa mahihirap talaga ang batas natin dito sa Pilipinas. Kaya, like for example, yung anak, eto, pasensya na kayo kung nalalayo tayo, medyo nalalayo tayo sa For example, batas. Yung anak ni Tulfo na nahuli sa EDSA. Di ba? Ano nangyari? Congressman yun eh. Diba? Congressman ba yun? Yung mataba? Where's the law? No? Nasaan ang batas natin? Puro kayo niloloko niyo ang ordinaryong Pilipino. Huwag namang ganon. Dapat kayo pa nga nagiging modelo pagdating sa pagiging law-abiding citizen, no? Paano susunod? Paano susunod yung matitigas yung ulo? Diba? Paano susunod yung mga bangag? Kung kayo mismo, you don't follow the rules and regulations. Nako po. Sa bagay, hindi rin naman kayo talaga makakapag, kasi may umamin na nga yung ibang mga congressman di ba? Yung iba namigay na nga May mga pagmumukha pa nila. Si Doc Frasco, mga karibin natin nakita ko kanina, pag-scroll ko, siya to May bigas yata yun, pati pagmumukha niya doon sa Well, anyway, mga karibin natin, no, that's life. Anong reaction nyo po sa video ito? At i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion, mga karibin natin. Maraming salamat po. Don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.